another kalituhan or confusion na gusto ko pong bigyan ng linaw. May binanggit po ang Bible na makikita siya ika ng lahat ng mga mata. Ayon. May nagtanong nga naman sa akin, ano yung ibig sabihin makikita siya ng lahat ng mata? Ibig sabihin ba bigla ang darating siya itong panahon na ito? O ayan na po ang sinasabi ko. Mahilig tayong, mahilig tayong magsabi ng mga verses, ganon-ganon, without explaining it to them. At yan po ang delikado. Diyan nagkakaroon ng kalituhan at mga bagay na gumugulo sa isipan ng mga tao. Bilang mga mangangaral ng Panginoong Hesus, malaki ang responsibilidad natin na ito nga naman ay sabihin natin ng buong katotohanan. Ano po yun? Hindi pwedeng basta sasabihin mo lang tapos medyo malabo. Iklaro natin mabuti. Pati umulus doon nga sa kanyang tagiliran. Makikita rin siya. Ika, di po ba? Ngayon may nagtanong, kailan po magaganap yan? Ayon. Okay? Now, if you don't rightly divide the scriptures, tapos, sige, preach ka, nasa street ka, preach ka, repent. May nakalagay kang repent, may nakalagay kang nakasabit dito sa liig mo na parang something like, ang dami sabi nida po niyan. Maniwala kayo sa akin. May dala pang supot na mga pera. What is that? Ha? Sigaw ka ng sigaw. Repent. Makikita siya lahat ng mga mata. Ganun. In-explain mo ba sa tao? No. Hindi. Definitely hindi. Kasi hindi ako tatanungin ng mga ibang kakilala ko kung hindi. Kung in-explain mabuti sa kanila. Hindi po ba? Okay. Makikita siya lahat naman. Listen to this. This is a matter of life and death. This is very important. Okay. Yung rapture po, yan po ang hinihintay nating event. Anytime it will take place. Inevitable po yan. Amen? Pero, walang nakakaalam. Yung second coming, madali pong malaman. Kasi pag nag-rapture, bilang ka ng 7 taon, that's it. Second coming na. Pero yung rapture, ayan yung sinabi niya, walang nakakaalam. Marami pang nalito dyan eh. Kasi sabi nila, even si Jesus Christ hindi alam. Ay, syempre si Jesus Christ, nagpakababa siya noon. At nasa state siya noon bilang tao. Then right now, syempre, nag-restore na yung kanyang pagka-Diyos. Alam niya na yun. Siya yung darating, di niya alam. Ano ba yan? Okay. Ito pong gusto ko sabihin. Anytime now we are waiting for the rapture. Ang rapture po, mangyayari yan biglaan. Mawawala tayong mga believers dito sa mundong ibabaw na ito. Amen? Pero ang tanong, nakita ba ng mga mata si Jesus? Nakita ba siya ng mga naiwan? Nope. Hindi. Amen? So, hindi rapture yon. Yung sinasabing makikita siya ng lahat ng mata, even nga yaong umulos sa kanyang tagiliran. Makikita rin siya. Di ba? Maski nung umulos doon sa kanyang tagiliran. Pero, hindi yun sa rapture. Kailan ngayon yung exciting? And then, okay, balik tayo. Na-rapture ng church. Ayun na. Nagkagulo na rito, nagka-turmoil, nagkaroon na ng kung ano-anong pagkalito ang mga tao. Ngayon, merong isang taong lilitaw. Marunong ito magpaliwanag. Sasabihin ng taong ito, kinuha sila ng mga alien. Yun. Ang taong ito ay head ng UN. Taga-Europe siya. Taga-Revive Roman Empire. May idea na kayo kung sino? Tinatawag siyang the man of lawlessness, the man of sin, the man of perdition.
the Antichrist himself. Ngayon, dahil yung pagkaka-rapture sa iglesia o sa church sa atin, mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, yung mga maiiwan dito ng mga believers, clueless. They don't know what happened. Bakit nawala yung mga mahal nila sa buhay ng mga believers ni Jesus Christ? Hindi nila alam yan dahil, yes, hindi sila believers ni Lord Jesus. So, ang Antikristo, magkikipag-peace treaty na ngayon sa Jerusalem, magiging pinakakarismatikong tao sa buong mundo. Guwapo, charismatic, mahinahon magsalita yan, maamo. Pero lahat ng yan ay panlilinlan lang. Sapagkat makukuha niya ang popularity na hindi pa na-achieve ng kahit na sinong tao sa buong sangkalupaan. Ang pinakasikat ngayon na singer sa buong mundo ay si Taylor Swift. Pero walang binatbat ang kasikatan ni Taylor Swift dito sa coming Antichrist. Eto, makinig kayong mabuti sa akin. Importante ito. Pagsamahin mo man ang kasikatan ni Elvis Presley ng The Beatles, Madonna, name all the singers na sumikat. Ito nga, Taylor Swift ka. Pagsamahin mo combined, wala pa po yan sa 3% ng kasikatang tatamuhin ng Antikristo. Bakit ko po yan nasabi? Sapagkat yung Antikristo po, mapapasunod niya ang buong sangsinukuban, ang buong mundo. At magdi-demand ito ng worship. Kita po ninyo, maraming sasamba sa kanya. Why? Dahil meron siyang gagawin na taktika upang malaman kung sino yung mga magiging tapat o hindi nga naman tapat sa kanya. Ito ay ang 666 or 666 na tatak. Isa po itong microchips na ilalagay sa mga kamay during that time. I-inject lang po yun, mga kapatid ko at mga kababayan ko kay Kristo. I-inject lang po yaon. Ganun lang po yun. At ito pong sasabihin ko, yung mga magpapatatak nun, maiimpyerno na habang buhay. Ni wala na, ni kapatakman, ni kaunti mang pag-asa na maligtas. Wala na talaga. Doomed in hell, ika nga, diba? So, yan po. Then after that, to make the long story short, ang Antikristo po sisikat pero magagapi siya ng Panginoong Hesukristo doon sa end ng 7 years. Diba? Alam naman natin, doon sa kalagitnaan ng 7 years na yan, 3.5 years, ipapahinto niya na yung mga sacrifices dito sa temple na mismong siya rin naman nagpa-build. Diba? Tapos, ayun, gagawa na siya ng mga kung ano-anong mga rules, tulad nga ng pagpatatak, at yung mga hindi magpapatatak, papupugutan ng ulo. Pero magtatagumpay po ang kabutihan sa bandang huli, sapagkat darating na si Jesus at wawasakin niya ang Antikristo, pati yung false prophet na kanang kamay nitong halimaw na ito. Ano po? Okay? So, masasabi ko pa lang po, yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, yung second coming niya, yan na po yung umpisa ng tanong ko. Yan na po yung makikita siya ng lahat ng mata ng mga tao. Ayun na. I hope maliwanag po ito. Apo. Kasi para wala pong kalituhan. So sa second coming po pala yun, makikita siya ng lahat ng mga mata, maski nga naman nga iyaong umulo sa kanya. Maliwanag po yan. I hope wala na pong kalituhan sa atin ang kung anuman ang sinasabing yun nga, yung magpagkakakita sa kanya, maging umulo sa kanya. Sa second coming po ito magaganap. Please, kung hindi pa kayo subscriber, inaanyayahan ko po kayo, just subscribe. Okay? Like, share, comment. I need your comments. Malaman ko what's going on in your mind.
Christ. And Jesus truly loves us all.